Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po ang buhay natin? Hoping na maayos po sa biyaya ng Diyos. So, ihinto muna natin yung ating serye doon sa Galatia chapter 5. At tingnan natin yung binasa ng ating presider. Excuse po. Bago po yan, tayo po ay yumuko at manalangin. Muli po aming Ama, banal na Diyos, napakabuti po ninyo. Dahil po sa araw na ito, kami ay nagkasama-sama para kayo ay sambahin. Lagi po naming nababanggit na malaking pribilehiyo po na kami ay nandito para kayo ay sambahin, para po kayo ay papurihan at luwalhatiin. Dahil hindi po lahat ng tao ay nagagawa po ito. Naniniwala kami na kami pong nabiyayaan ninyo ng kaligtasan mula sa inyong kahabagan. Nagagawa po namin ngayon ang pagsamba sa inyong dakilang pangalan. At para mas lalo naming maintindihan ang kahalagahan ng paglapit sa inyo, pagsamba sa inyo, pagbibigay galang o paghahandog sa inyong harapan, tulungan niyo po kami na sa amin pong pag-aaral ngayong umaga ay kayo po ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Nawa po ang patnubay ng Santong Espiritu ay sumaamin patuloy na siyang magbigay ng kaunawaan sa inyong mga salita. Pangunahan niyo po kami, Ama, at lagi naming sasambitin, babanggitin, ipapahayag na kayo lamang ang laging maluwalhati at kami ay patuloy na manatili sa kababaang loob sa inyong harapan. Ito po ang amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Si A.W. Tozer po sa kanyang Christian Publications, 1964, page 90, about worship, pagsamba. Ano ang pagsamba? Ang pagsamba ay ang madama sa iyong puso at ipahayag sa isang angkop na paraan ang isang mapagpakumbaba, ngunit kasiyasiyang pakiramdam ng paghanga sa pagkamangha at makapangyarihang pag-ibig sa presensya ng pinakasinaunang misteryo, iyong kamahalan na tinatawag ng mga pilosopo na unang sanhi, ngunit tinatawag nating ating Ama na nasa langit. Salamat po mga kapatid sa Panginoon. Bilang mananampalataya, tayo po ay nabiyayaan ng isang relasyon na bagamat di marapat, ay minarapat ng Diyos sa pamagitan ni Kristo na tayo po ay nagkaroon ng masasabi kong tamang relasyon sa ating Diyos Ama. Tayo po'y kanyang mga anak. Ang pagsamba po ay isang paghanga at kagalang-galang na paghahandog sa ating manlilika, sa ating Diyos Amang nasa langit. Tayo po ay pamilya ng Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Pero maliwanag po sa banal na kasulatan na dapat po natin siyang sambahin. Dapat po natin siyang luwalhatiin. At dito po sa binasa ng ating presider, sinasabi po ng Kabanata 4 hanggang verse 1 to 16, dito po ang simula ng kasaysayan ng tao pagkatapos ng kasalanan ni na Adan at Eva at pagkahiwalay sa Diyos.
Dinitalye po ng talatang ito ang nangyari, ang pagpatay kay Abel ng kanyang nakatatandang kapatid na si Cain. Ang unang anak ni Adan at Eva. Sina Cain at Abel, alam natin sila po ay may mga ginagawa o nagtatrabaho sila. Si Cain, alam natin, tinaguriang magsasaka. At si Abel naman ay nag-aalaga ng mga tupa. So, sinasamba nila ang Diyos. Ngunit, pinatay ni Cain si Abel. Bakit? Dahil sa inggit, sa pagtanggi ng Diyos kay Cain at sa kanyang mga handog o sa kanyang handog. Ang una, pinilit ng Diyos si Cain na iwan ng kanyang pamilya at pagalagala sa lupa. Ngunit minarkahan din ng Diyos si Cain ng pangako na malaking paghihiganti sa sino mang papatay sa kanya. Ngayon po, makikita natin paano ang paghahandog sa Diyos na kagalang-galang bilang pagsamba sa Diyos o pagsamba natin sa Diyos at ang handog na hindi tinanggap ng Diyos. Lahat tayo po, maraming bagay tayong pwedeng ihandog sa Diyos. Gaya ng ating mga pagkakaloob o ibang bagay o kahit ang ating buhay, tayo po ay naghahandog sa Diyos bilang ating pagsamba. Lalo po tuwing araw ng linggo, tayo po ay nandito para sambahin ng Diyos. At yun naman po talaga ang pinakamataas na layunin ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Lalo po't higit sa ating mga nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Na dapat sana ay tayo ay patuloy na sumasamba sa Kanya. Lalo kapag araw po ng linggo. So mga kapatid, gusto kong pag-usapan natin yung honorable offering to God. Isang kagalang-galang na handog sa Diyos. So ang gusto kong mensahe po sa umagang ito mga kapatid, ang pagsamba ng isang mananamba sa paraan ng pag-aalay sa Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Mga kapatid, alam natin kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo po pwedeng kalugdan ng Diyos. O hindi tayo pwedeng makalapit sa Diyos at alam natin kung bakit tayo nagkaroon ng mahalagang pananampalataya. Ito po ay kaloob din ng Diyos. Mula pa rin ito sa biyaya at habag ng Panginoon. Dalawang bagay ang gusto kong pag-usapan ngayong umaga, worshiping God by offering with faith. Ang pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng pag-aalay na may pananampalataya. Pangalawa, worshiping God by offering without faith. Pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay na walang pananampalataya. Yan po yung ating titingnan. At doon po sa senaryo ng magkapatid, masasalamin po natin dyan yung binabanggit po nating dalawang puntos. So, worshiping God by offering with faith. Ang pagsamba po, ang pagsambang pag-aalay sa Diyos ng may pananampalataya, ibig sabihin po o nangangahulugan ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos para sa kanyang love, mercy, and grace. Dapat makita po natin ito, ang love, in mercy, and grace, dito po nakaangkla ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Gaya ng aking nabanggit, kung wala yung kahabagan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, kung wala ang pag-ibig, wala tayo dito. O baka tayo ay magpatuloy sa mga pagsamba na hindi ayon sa banal na kasulatan. Tayo po ay minahal ng Diyos. Tayo po ay kinahabagan ng Diyos. Tayo po ay nabiyayaan ng Diyos. Kaya napakabuti po na tayo ngayon ay sama-samang nagbibigay ng papuri, pasasalamat sa Diyos.
Maari din itong mga hulugan ng pagbibigay ng sarili sa Diyos kaisa ng hain ni Hesukristo. Pwede po yun. Sa Biblia po, ang mga pag-aalay ay mga gawa ng pasasalamat sa Diyos. Kaya tayo lumalapit sa Diyos, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mayroon tayo ngayon, especially yung spiritual na katayuan natin sa Diyos. Halimbawa po, ang mga Israelita po ay inutusan ng Diyos na magdala sa Kanya ng ilan sa kanilang kayamanan bilang isang paraan upang ipahayag ang pasasalamat saan po sa lupaing ibinigay niya sa kanila. So iyon po, sa isang pagsamba po, ang isang pag-aalay ay dapat na isang pinagsamang bahagi ng serbisyo o paglilingkod. Tayo po ay naglilingkod sa Diyos bilang mananampalataya. At ito po ay dapat konektado bilang naglilingkod sa Diyos, yun po ay pagbibigay ng ating parangal o pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Ang pagsamba po ay ang gawa ng pag-uukol ng karangalan o parangal sa ating lumikha. Sa buhay natin, salaminin po natin, sa lahat ng ating ginagawa, sana maging bukal sa ating puso ang pagpaparangal, pagdakila, pagbibigay ng karangalan sa ating dakilang lumikha. Ibig sabihin sa ating Diyos. Ito po ay dapat sentro sa buhay ng mga nilikha ng Diyos. At sa gayon, ito po yung ating pinakamahalagang gawain sa buhay. Lalo na po tayong mga mananampalataya. Kaya nga sa isang katikisim, man sabi, ang pinaka-highest calling o pinaka-highest purpose sa tao ay to glorify Him at makapiling magpakailanman. Subalit, ang mga wala sa Panginoon o walang pananampalataya ay hindi ito kayang gawin o gawin man ng walang pananampalataya. Ito po ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos kung walang pananampalataya. Ngayon po, sa usapin ng paghahandog tulad ng ginawa ng magkapatid na sina Abel at Cain, isa ang tinanggap at ang isa hindi tinanggap. So maraming commentator ang nagbanggit tungkol dito pero hindi na natin kailangang isa-isahin. Pero ang ating babalikan at ating titingnan ay kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan ay nagpapahayag tungkol kung saan bakit kinalugdan ng Diyos ang mga lumalapit sa Kanya. Maliwanag po sa author ng Hebrew, chapter 11, verse 6, imposibleng kalugdan ng Diyos kung walang pananampalataya. Dapat ang lumalapit sa Diyos ay mayroong pananampalataya. So, mga kapatid, bakit faith? Napakahalaga ng faith. Kinalugdan ng Diyos si Abel. Anong mayroon si Abel? Sa Genesis, hindi natin matatagpuan doon bakit kinalugdan ng Diyos. Maraming senaryong nagbabanggit dahil hayop, nag-alay, mayroong dugo, etc. Maraming paliwanag. Pero ang babalikan na lang natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Anong sinasabi ng kasulatan tungkol kay Abel? Bakit siya kinalugdan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Hebrew chapter 11 verse 4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanya'y siya'y matuwid. Sinaksihan sa kanya'y siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito'y patay na siya ay nagsasalita pa. Napakaganda pong talata. Ito po'y pagpapatunay na kung bakit kinalugdan si Abel. So, ang sabi ng talata, sa pananampalataya ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain
kay Cain. Pare silang naghandog eh. So hayop ang inihandog ni Cain. Pero ginawa niya yon sa pamagitan ng pananampalataya. At ang matindi dito mga kapatid, nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang kaloob, sa kanyang gift. Diyos ang nag-testify. At alam natin, binanggit dito, sa pamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid. Titingnan natin mamaya yung pagiging righteous. Pagdidiin po mga kapatid, ang may tunay na pananampalataya lamang ang maaaring kalugdan ng Diyos. Bakit po? Yung may pananampalataya. Pero aware po tayo, maging maingat. Halos lahat ng tao, kapag tinanong mo, sila'y may pananampalataya sa Diyos. Tama. Nagbabanggit yan. Hindi, ako naman, kapatid, ako naman, pastor, ay may pananampalataya din. Pero anong uri ng pananampalataya? Dapat masalamin natin yung pananampalatayang ito ba ay nakaangkla sa Ebanghelyo ni Kristo? Ito ba ay nakaugnay sa Ebanghelyo ni Kristo, sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? Maraming tao na may pananampalataya dahil ang Diyos ay mabait, tama naman. Maraming may pananampalataya dahil ang Diyos ay nagpapagaling, tama naman. Maraming nananampalataya sa Diyos dahil ang Diyos ay mapagbigay. Tama naman. Pero ang pinag-uusapan natin ay yung pananampalataya na nakaugnay sa Ebanghelyo. Sila po yung mayroong relasyon sa Diyos. Sila po yung nagkaroon ng tamang relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Kristo sapagkat sinampalatayanan nila ang ating Panginoong Kristo. Para maintindihan pa rin po natin, sa Psalms 51 verse 17, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag, at may pagsisising puso. O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan o wawalang kabuluhan. Alam nyo, pag sinabing kung may tunay na pagsisisi at kalungkutan sa kasalanan, patatawarin at tatanggapin ng Diyos ang taong nagkasala. Kung walang tunay na pagsisisi, walang sakripisyo na magiging kapakinabangan o katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit po? Balikan natin. Dineclare ng Hebrew, bagamat hindi nabanggit sa Genesis, si Abel ay matuwid. Nakukuha niyo, ibig ko sabihin, pag sinabing naging matuwid ka sa harapan ng Diyos at pinatutuhanan ng Diyos ang kanyang mga kaloob. Kasi angkop yung kanyang ginawa sa Diyos dahil siya po, alam natin, may pananampalataya siya, kaya inari siyang matuwid. O sa madalit salita, siya po ay napawalang sala sa harapan ng Diyos. Like Abraham, wala pa man na tago pa o hindi pa hayag si Jesus Christ, pero dineclare ng Biblia si Abraham ay inaring matuwid because of faith. So maliwanag po yun mga kapatid. Ang taong may tunay na pananampalataya sa Diyos ang maaring magkaroon ng tunay na pagsisisi. Yun po ang ibig kong sabihin. Ang punto sa larangan ng pagsamba sa Diyos, mahalaga ang pananampalataya. Binanggit na yan ng Hebrew 11:6. Napaka-imposibleng makalapit ka sa Diyos kung wala kang pananampalataya. So, ang mga taong may pananampalataya sa Diyos ang pwedeng maghandog ng pagsamba sa ating Amang nasa langit. Pwede naman lahat ng tao na maghandog. Pero ang tanong, magiging katanggap-tanggap kaya ito sa Diyos kung walang pananampalataya? Sila po yung mga taong may relasyon sa Ama sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Binanggit natin yan kanina. Excuse po, medyo. Yun lang po ako.
Thank you po. Ibig sabihin, sila po yung mayroong relasyon sa Ama sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gusto kong banggitin ito, ang bagay na ito na diniin ni John Piper, ang kahalagahan nito sa pamagitan ng pag-iit. Ano po ito? Yung binanggit niya. Umiiral ang mga misyon dahil wala ang pagsamba. Umiiral daw ang pagmimisyon dahil nawala ang pagsamba. Doon po yun sa Let the Nation Be Glad, page 11. So sa madaling salita, kadalasan nagpapadala ng mga misyonero sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang bansa dahil ang pagsamba po sa iisa. Tunay na Diyos ay kulang o wala sa maraming lupain at ito po ay sa pamagitan ng pangangaral. Nawala po yung pagsamba at sa pangangaral ng Ebanghelyo, tinatawag ng Panginoon ang mga bagong mananamba sa kanyang sarili. Kaya sabi natin kanina, dapat yung pananampalataya konektado sa Ebanghelyo. So, ang mabisang pagtawag ng Diyos sa mga makasalanan na walang panahon sa pagsamba ay sa pamagitan lamang ng pag-iibanghelyo. Pangangaral ng Ebanghelyo, iyon po ang tinatawag na mabisang pagtawag sa mga makasalanan. Kaya nga po, ngayong umaga, mapalad po tayo, lalo na po sa mga ngayon lang nakakapakinig, kung mayroon man tayong visitor dito, mahalagang maintindihan ninyo na ang pagpapalaya ng Diyos o pagtawag sa isang makasalanan ay sa pamamagitan ng pag-iibanghelyo. At klaro na sa atin, ano ba ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo na ito'y dapat ipapangaral. Bakit po? Dahil ang tao ay nahulog sa kasalanan, partikular ang ating unang magulang, ito po ay lumaganap saan? Sa sangkatauhan. Dahil sa paglaganap ng kasalanan sa libutan, wala na ang tunay na pagsamba sa Diyos. Nawala po. Maliwanag ang tao, lahat ng tao nahiwalay sa Diyos. Pero mapapansin natin, ang tao ay naghahanap na tila isang bulag na kung saan sila sumasamba. Kasi nalayo po sa Diyos. At maliwanag sa Biblia, hindi nila makikita o mahahanap ang tunay na Diyos dahil sila po ay nahiwalay sa Diyos at declare ng Biblia na sila po ay patay sa espiritual. So mga kapatid, ang nangyari po dahil sa kasalanan, sumamba man ito, ay hindi na sa tunay na Diyos. Nangyayari ang pagsamba sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang panahon, ang nangyayaring pagsamba na tinuturing nila na hiwalay sa pamantayan ng salita ng Diyos ay pagsamba saan? Sa Diyos-Diyosan. Maliwanag po yan. Subalit sa pagtakbo ng panahon dahil sa pangakong tagapagligtas, matapos bumagsak ang tao sa kasalanan, yung unang tao, dumating po ang pangako, ang katuparan ng pangakong tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Ito po yung malaking biyaya sa sangkatauhan at biyaya po yun sa atin. Dahil nga po, kung bakit ko binabanggit ang bagay na ito, maraming lugar, wala nang pananambahan sa tunay na Diyos. Lumaganap ang pagmimisyon, bakit po? Pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bakit po kailangan ito? Kailangang maabot ang mga tao. Sa mga nakikinig ng Ebanghelyo at sa kanilang pakikinig, alam natin, ang Diyos po ay nagtuturo. Ang bawat nakikinig at natuto sa Ama ay lumalapit kay Kristo. At maliwanag sa Biblia na walang makalalapit sa anak kung hindi ilalapit ng Ama. Sa paanong paraan maglalapit ang Ama? Pangangaral ng Ebanghelyo. Bakit ko binibigyan ng pansin ito? Ang pinag-uusapan natin, hindi makakapaghandog ng tamang paghandog sa Diyos kung walang pananampalataya. Ang mga taong nasa ilalim ng kadiliman, nasa ilalim ng kamatayang espiritual, hindi sila talaga makakasamba sa tunay na Diyos. Ano ang kailangan?
Kailangan nila ang ebanghelyo. Kailangan nilang mabuhay sa espiritual at sa kanilang pagbabagong loob sa kapangyarihan ng ebanghelyong ipinapangaral, sila po'y magkakaroon ng pagbabagong loob at magkakaroon ng kamalayan sa kanilang kasalanan at magkakaroon sila ng pananampalataya sa Diyos, bunga ng pakikinig ng ebanghelyo. Kaya ako binanggit ito sapagkat napakahalaga ang pinag-uusapan natin kung bakit tinanggap ang handog ni Abel dahil po sa kanyang pananampalataya. Siya po'y matuwid sa harapan ng Diyos at siya'y bahagi pa rin ng isang makasalanan dahil nagmula siya sa kanyang magulang na si Eva at Adan. Pero dahil po sa pananampalataya, we believe na siya po ay na-justify by faith. Kaya yung kanyang handog ay kinalugdan ng Diyos. Kaya nga ang layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang tao upang sambahin siya. Ngunit dahil nga po sa kasalanan, nalayo ang tao sa malilika. Kaya dumating ang maraming bansa na hindi talaga sumasamba sa tunay na Diyos. Nawalan ang tao ng paggalang sa tunay na Diyos, salib sila po ay sumamba nga sa mga hindi tunay na Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang ating sinasabi, laging mabiyaya ang Diyos dahil sa pangakong tagapagligtas, may mga taong nasumpungan ng biyayang kaligtasan, gaya ng sinabi ni John Piper. Nagpadala ang Diyos ng misyonero sa bawat bansa, sa bawat lugar. Imagine, iba-iba po yung ating lugar. Iba-iba yung ating probinsya, tama? Ako Batanggenyo. Ba't ako napunta dito sa Quezon City, sa Bulacan? Dahil po yan sa Ebanghelyo. Pinag-isa tayo dahil sa Ebanghelyo. Babalikan ko yung sinabi ko kanina, kaya tayo ngayon ay nakakasamba dahil nagkaroon tayo ng mahalagang pananampalataya tulad ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa mga apostol. Kaya mapansin ninyo, sa kabila ng matinding pinagdadaanan ng mga apostol sa kanilang pag-iibanghelyo, nanatili silang tapat sa Panginoon kasi kakaiba yung pananampalataya na nakaangkla sa Ebanghelyo ni Kristo. Kakaiba po yun. So mga kapatid, napakabuti ng Diyos na sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ngayon ay nakakapaghandog ng pagsamba sa Diyos. Ang pananampalataya ay alam nating nagmumula nga po sa pakinig ng Ebanghelyo. Bakit? Mahalaga ang pananampalataya kasi nga po, dahil sa usapin ng pagsamba sa pamagitan ng pag-alay sa Diyos, mahalaga ang pananampalataya. Kaya kinalugdan, tinanggap ang handog ni Abel because of his faith. Maliwanag po yun. Ang punto natin, dahil ang Diyos ay mayroong iniligtas ng kanyang biyaya, ang mabuting layunin ng Diyos sa tao ay naibalik sa pamamagitan ng mga iniligtas niya. Naibalik po sa mga naligtas ang pagsamba na may paggalang sa lumikha ay nangyari sa mga may tunay na pananampalataya tulad ni Abel. Tinanggap ng Diyos ang handog niya dahil sa pananampalataya. Ngayon, tayo, mga kapatid, tayong mga naligtas mula sa kanyang kahabagan at biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, mga kapatid, magagawa na po natin ang totoong pagsamba sa pamamagitan ni Kristo na mayroon pong pagpaparangal, paggalang sa tunay na Diyos na banal dahil sa pananampalataya. Kaya yung worshiping God by faith, angko po yun. Pangalawa po, worshiping God by offering without faith.
pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay na walang pananampalataya. Ang handog ni Cain ay tinanggihan dahil sa kanyang makasalanang puso. Hindi dahil sa uri ng pag-aalay. Huwag muna nating isipin yon. Meron po akong kinote na ayon po sa Reformed View, particular sa Ligonier Ministries, ang pag-aalay ni Cain sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16 ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil kulang ito ng tamang motibasyon at saloobin ng puso. Maling motibasyon dahil ang handog ni Cain ay hindi ang una at pinakamaganda sa kanyang ani. At wala siyang pagdanais na mag-alay ng nararapat na ibigay sa Panginoon. Sa usapin ng relasyon sa Diyos, si Cain ay walang pananampalataya sa Diyos. Maaring ang pamamaraan ni Cain ay gumawa ng sarili niyang paraan ng pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sa kabaliktaran, ang handog ni Abel ay katanggap-tanggap sa Diyos dahil siya ay may wastong motivation, pamamaraan at may kaugnayan o relasyon sa Diyos. Inihandog ni Abel ang una at pinakamaganda sa kanyang kawan. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun po ang dinin natin. Pero ang tingnan natin, yung kay Cain. At salaminin din po natin yung ating buhay dito. Ang pagsamba sa Diyos ng walang pananampalataya ay imposible. Ayon sa Biblia, basahin ko po yung Hebrew chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ay ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yun po, klaro. Sa senaryo ng magkapatid na naghandog, ang kay Cain ay hindi kinalugdan. Bakit nga ba? Bakit hindi kinalugdan ang kay Cain? Babalik tayo, ayon pa rin po sa Biblia, tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain dahil sa saloobin ng puso ni Cain at kawalan ng pananampalataya. Bakit siya walang pananampalataya? Sa puntong ito, siya po'y nagalit at nainggit. Naging masama ang kanyang isip, humantong sa pagpatay sa kanyang kapatid. Paano natin makaklaro ito? Bakit ganito ang puso ni Cain? Yung binasa ng ating presider kanina, maliwanag sa pagpapahayag ng Bible ayon kay Juan, si Cain ay wicked. Masama ang puso. Bakit po? Sa verse 12 ng 1 John chapter 3, hindi gaya ni Cain na siya'y masama o wicked at pinatay ang kanyang kapatid. Bakit niya pinatay? Yun ang tanong eh. Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang mga kapatid o ang kanyang kapatid ay matuwid. So magkaiba. Masama ang puso ni Cain. Pag sinabing wicked, masama ang puso, hindi talaga nabago kumpara kay Abel. Si Abel ay dineclare na matuwid. Naniniwala tayo because of faith. Kaya tinanggap ang kanyang handog. Sa usapin ng pagiging wicked at righteous, malaki ang pagkakaiba. At alam natin, lahat ng tao, tanggapin man natin o hindi, declare ng Biblia, wicked tayo sa harapan ng Diyos. Under the power of sin, under ng darkness, bulag, wala sa katotohanan. Kaya malaki po ang pagkakaiba ng wicked at righteous. Si Abel ay sinabing matuwid, kapag sinabing matuwid, malinaw sa Bible na siya ay mananampalataya. Kaya nga, kinalugdan ang kanyang handog dahil sa faith. Sa Bible po, sinabi ng Proverbs 15:8. Anong sabi po dito? Ang hain ng masama
ay kasuklam-suklam na bagay sa Panginoon. Ngunit ang panalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Magkaiba. Wicked. Ano mang gagawin ng taong wala sa Panginoon, I'm sorry, kung gagawin mo ito na wala si Kristo, hindi nakaugnay sa Ebanghelyo, hindi kalulugdan. At ang sabi, kasuklam-suklam sa Panginoon. Pero napakaraming tao ang isip, naghahandog sila, sumasamba sila sa Diyos, pero kung wala talagang pananampalataya na nakaangkla sa gospel, never pong kalugdan ng Diyos. Sa usapin ng pagiging wicked, pwedeng kategorya nila ay mga walang pagkakilala sa Diyos, walang pananampalataya, at ang kategorya ng righteous ay mga nakakilala sa Diyos, may pananampalataya. Alam natin, ang taong walang pananampalataya sa Diyos ay masama ang puso. Naalala niyo ang senaryo na kinu-question ng mga Pariseo ang ating Panginoon dahil ang mga tao, kanyang mga alagad ay kumakain ng hindi naguhugas ng kamay. Pero nagturo ang Panginoong Hesus, anong sabi niya? In short, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Nandun yan sa Matthew 15 verse 17 to 20. Di natin kailangan basahin. Inelaborate doon ng Panginoon kung ano yung nanggagaling sa puso ng isang hindi binago ng Ebanghelyo. Madumi talaga ang puso. Yun ang lalabas sa bibig. So mga kapatid, ang isang wicked, kapag hindi niya nasumpungan si Christ o isang makasalanan, pag hindi niya nasumpungan ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi siya makakapag-alay ng katanggap-tanggap sa Diyos Amang nasa langit. At wala siyang relasyon sa Ama. Yung mga wicked, walang pagkakilala sa Diyos tulad natin bago tayo nakakilala sa Diyos. Balikan natin ang ating buhay before. Kung papasinin natin bago tayo nakakilala sa tunay na Diyos, tayo ay sumasamba sa Panginoon sa paraang salungat sa kasulatan. At ang malungkot nga ay hindi kung saan-saan tayo sumasamba. Kung ano yung ating mga sinasamba o paniniwala. Alam ba ninyo mga kapatid, siniseryoso ng ating Ama ang pagsamba na ang paglapit sa Kanya ng hindi karapat-dapat ay naglalagay po sa panganib. Yung pagsamba na hindi karapat-dapat sa Diyos ay naglalagay sa panganib. Siguro ang pwede nating example dyan ay yung nangyari doon sa Leviticus chapter 10, verse 1 to 3. Verse 1, ang sabi po si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng bawat isa sa kanila ng kaniyang suuban. At sinindihan nila ang apoy at pinatungan ng kamangyan. At sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy. Ano yung ibang apoy na hindi inuutos niya sa kanila? Excuse po. At sa harapan ng Panginoon ay may lumabas na apoy at tinupok sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon na sinasabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harapan ng buong bayan ay luluwatin ako at si Aaron ay hindi umimik. Yun po. Hindi prescribed ng Scripture. Tayo sumasamba kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga sumasampalataya lamang ang makasasamba sa tunay na Diyos.
Bakit? Sila po yung may ugnayan sa Diyos. Higit pa rito, bilang mga makasalanan, nilalang bago o tayo bago nakakilala sa tunay na Diyos, tayo may mga hilig na maglingkod sa mga Diyos-Diyosan o magpasok ng mga gawaing idolatrous sa ating papuri sa Panginoon. Ang isip before, akala nga natin nakakarating sa Diyos. Pero ang nakakagulat, laging address sa Diyos pero may kaharap na mga images. Mga kapatid, ang tao walang maidadahilan. Bakit po? Mayroong general revelation, creation, na binabanggit sa Romans, na pwedeng parangalan nila ang Diyos, pwede nilang makilala ang Diyos through creation, but ang problema ay hindi nila niluwalhati ang Diyos. Anong ginawa ng mga tao? Doon sa Roma chapter 1 verse 18 hanggang 32, anong ginawa ng mga tao? Pinagpalit yung kaluwalhatian ng Diyos. Saan? Naglagay sila ng mga images. At yun ang sinamba. Ano ang immediate punishment doon? Kung babasahin niyo, God gave them up. Hinayaan sila ng Diyos. Kasi hindi prescribed ng Diyos. Hindi utos ng Diyos. Ang tahasang pagtuturo ng Biblia kung gayon ay dapat tukuyin ang ating pagsamba ay batay lamang sa itinuturo ng banal na kasulatan. Natuwa ang Panginoon sa sakripisyo ni Abel at hindi kay Cain. Ang handog ni Abel ay mas mabuti dahil ginawa niya ito ng may pananampalataya. Maliwanag ang kay Cain ay pwede rin namang tanggapin dahil mula yon sa ani niya. Ang isyo ay kawalan ng pananampalataya. Dahil dineclare ng Biblia, wicked siya. Wicked ang puso. Bakit naging katanggap-tanggap nga ang handog ni Abel? Mas mabuti ba ito dahil sa isang handog ng dugo? Maliwanag ang Biblia, lagi kong inuulit, because of faith, kaya nalugod ang Panginoon. Sinabi ni Moises, inialay ni Abel ang makakaya ang panganay na kanyang kawan. Genesis 4, habang walang ganoong bagay na sinabi tungkol kay Cain. Ang pagbibigay, mga kapatid, ng mabuti at pinakamahusay na handog ay dapat nakabatay pa rin lagi sa pananampalataya. Ang point natin, ang handog, gaano man ito kaseryoso, take note mga kapatid, ang handog, gaano man ito kaseryoso ng puso sa paghahandog, ngunit kung walang pananampalataya, hindi siya maaaring kalugdan ng Diyos. Mahalaga po ang usapin na gaya ng aking nabanggit, ang tungkol sa pananampalataya. Mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, salaminin natin ang ating buhay. Batid ng Diyos ang ating puso. Alam ng Diyos ang ating pagkatao. Napakasagrado kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos. May binanggit ang Panginoong Hesus na kapag ikaw nalaman mo na mayroong hindi tama sa iyong puso o mayroong kasamaan ng loob, ang sabi ng Panginoon, iwan mo muna ang iyong handog, makipag-ayos ka muna, saka ka bumalik sa paghahandog. Maraming tao na hindi ito pinapansin, na may boldness na paglapit sa Diyos, pero may mga tinatago sa puso na hindi tama sa harapan ng Diyos. Pag-ingatan natin ang ating buhay. Mga kapatid, hindi natin tunay na maihiwalay ang panloob na mga saloobin mula sa panlabas na mga gagawin natin o pagkilos natin. Dapat nating tandaan na ang higit sa lahat ay ninanais ng Panginoon na isang pusong nakatuon sa Kanya, bagbag na puso, nagsisising puso. Sabihin,
ang mga may pananampalataya kay Kristo ang pwedeng magtuon lamang sa Kanya. Ang ating panlabas na mga kilos ay karaniwang nahayag ng layunin ng ating mga puso. Magre-reflect po yan kung ano yung laman ng ating puso. Ngunit, posible na gawin lamang ang mga galaw o kilos ng hindi tunay na masigasig sa mga bagay tungkol sa Diyos. Ang isang mananampalataya lamang ang pwedeng kumilos sa panlabas, ngunit ang layunin ng pusong may pananampalataya, masigasig, masaya, masigla sa mga bagay tungkol sa Diyos. Kung ano ang sinasabi ng banal na sulat. Mga kapatid, kinakausap ko kayo bilang mananampalataya. Isa lang alang ang ating salubin sa pagsamba tuwing araw ng linggo. This is the Lord's Day. Banal ang ating sinasamba. Ang ating pananampalataya ay gift ng God, pero dapat magbunga ito ng mabuting puso sa Kanyang harapan. Ang papuri ba sa Diyos ang iyong o ating pinakamataas na layunin at kagalakan ng ating puso? Kayo po makakasagot niyan. Sa tuwing aalis tayo ng bahay o gabi pa lang nagpiprepare tayo, Panginoon, salamat po. May pagkakataon na kami magsama-sama sa isang pagtitipon na ang inyong banal na presensya ay nasa aming kalagitnaan at kami ay mag-aalay ng papuri na pagsamba sa inyo. Pagsikapan ito sa pamagitan ng Espiritu na ganap na italaga ang ating puso sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Tayong mga mananampalataya ang patuloy na makapagbibigay na nakalulugod na pagsamba sa Diyos, bunga ng ating pananampalataya. Sa mga visitor, kung meron man dito na ako kinakausap, nadinig ninyo na baka pwedeng nandito ka para mag-alay ng pagsamba sa Diyos, pero kung wala ang tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo, na mayroon kang sinasabi sa iyong isipan, sa iyong puso, na mayroon kang pananampalataya, pero kung ito ay hindi connected sa gospel, baka ito'y sa isip mo lang na mayroon kang pananampalataya. So, pinakamainam na mas dumulog ka sa Panginoon. Mabiyayaan ka ng kaligtasan dahil ang sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan luba. Kayo'y aking pagpapahingahin. Sinabi ng Biblia, sampalatayanan ang Panginoong Kristo. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Sinabi ng Biblia, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Inuutos ng Diyos sa lahat ng tao na magsisi sa kasalanan. Mga kapatid, tayong mga mananampalataya, mas panatilihin natin ng ating pananampalataya na minsang ibinigay ng Diyos, magbunga ito sa ating buhay na nagpaparangal sa Kanyang dakilang pangalan. Pagpalain tayo ng Diyos. To God be all the glory. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa malaking oportunidad na kami ay mag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po sa bawat isa sa lahat na nandito. Kami pong mga mananampalataya mo ay patuloy niyong samahan, turuan, palalahanan, ituwid sa mga maling gawi. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Dahil ang aming lakbayin dito sa mundo ay hindi lang ngayon, hindi lang bukas, hindi lang sa 10 taon, hindi lang sa loob ng 100 taon, kundi hanggang sa pagbabalik mo, aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Marami pa kaming pagdadaanan pero manatili sa aming puso
ang pananampalatayang nagbubunga na nagpaparangal sa inyong dakilang pangalan. At sa mga ngayon lang nakadinig ng inyong salita, pag-isipan na napakahalaga ng pananampalataya sa inyo. Nawa po sa pamamagitan ng inyong kamatayan sa krus at sa inyong muling pagkabuhay, ay magkaroon po ng pagbabagong loob ang mga nakinig na wala pa talaga sa inyong paanan, magkaroon ng kamalayan bilang makasalanan at magkaroon ng pagsisisi at magkaroon ng pananampalataya sa iyong pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Marami pong salamat sa umagang ito. Itinataas namin ang inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.